Mga kababayan mo sir, this is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is May 10, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Valenzuela Medical Center. Dyan yan sa may Padrigal, Valenzuela po yan, Coronado Valenzuela. At dadalhin po natin sa may Libis Bay sa Annex, sa may elementary school sa may corner ng West Service Road, by sa Riparo, Caloocan po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito namin po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya munti po pag nakuha na po natin sila. Yung instigation daw ginawa, set up daw yun, hindi daw yun entrapment. So going back to Attorney Dino, legalang entrapment. Yung instigation, hindi naman instigation yung ginawa sa kanila. Baka pwede natin bigyan ng very quick na pagkakaiba yun dahil nga yun ang pinagtatanggol nila. Entrapment na desisyon na nagawa ng krimen yung tao. Yung instigation, hindi pala desisyon ng krimen, pinapainan mo para magdesisyon na nagawa ng krimen. Ito, nagiging ng pera eh. Oo, di ba? Sila kung saan ito-drop off, nabili na ka na maliit tayo. So, di ba, saan yung drop off point, sino magre-receive, at hindi, ilalabas supposedly yung video, the decision to commit a crime is already there. Yung sa instigation, wala naman talaga siyang, balak na gawa ng krimen. Pero i-instigate mo gawin ito, ganyan. Diba, bibigyan mo pa ng mga incentive to do it or disincentives to do it. Yung unang instigation, malayo. In this particular instance, ang decision na eh. Ang decision na humingi ng pera. Sino ba gumawa ng video, di ba? Paano sila ma-instigate? Sila muna yung gumawa ng video pauna. Di umano na meron silang video na hawak, di ba? Pero kahit din bilang, halimbawa, outside na lang sa legal argument, so iniisip ko lang din, ba't naman ganun kayo madali na instigate? Kung instigation. Bakit naman ang pinapakalam nila journalistic sa, di ba? Ano din kapag sinasabi nila na usapin ito ng paglabag sa karapatan sa mamamahayag, ay grabe yung pambabastos sa mga mamamahayag. Alam niyo po yung mga gumagawa ng investigation, yung mga investigative journalists sa ugnay ng mga flood control project, napakaliit na mga budget yan kung meron. At napakahirap po ng trabaho ng mga mamamayag na sumusunod sa ebidensya, nagkakanap ng informasyon, pinagtatagpi-tagpi para makatulong sa taong bayan na malaman natin yung katotohanan. Pero yung iba po, gaya ni na Franco Mabasa, ang ginagawa ay bukod sa ginagamit na lang nila yung mga reports at investigative pieces na ginawa ng mga totoong mamamayan, pinagkakakitaan pa nila. Uli na, mercenaryo, ang tingin ko sa PCFF. Mga mercenaryo ng mga ito, kailangan labing follower the money is, at nakakapagtaka kung ano yung business model nila. Wala naman mga advertisements wala naman masyadong mga advertisements, so saan nila kinukuha yung mga pera. Ang sinasabi ka, ang kinuha sila ng political client, either yung political client na yun, sabi ni Jesus Pan, either yung political client na yun, bibigyan sila para mag-publish kayo ng maganda sa kanila, or sisirahin yung palaban. Kaya pinagaling kay Jesus Pan, kasi yun daw yung in-offer sa kanya, noong PDFS is not legitimate media, it is a misinformation machine, it is a misinformation network, at malinaw na at least that's why the evidence nakita natin na nini. Ano na natin dito sa video respect? Ano na yung waiver ni Inday Sara? Pangalawang lalaman si Senator Bato? At pangatlo, baka kailan ba talaga na ipapublish yan kung meron ba talaga sa Ito ano ka ba? Oo. Diyan ang control. Kaso, Ipit na ba? Hindi naman. Dito lang yan sa yakapin kita. Everest Air Conditioner. Siyempre, right here with you. Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Never best from Everest. Ang face mask mo kasi. Kaya pwede dahan-dahan lang yan. Pagka na kasi
months yan po. Nabulong ko. Lahat ba sa lubak? Sakit? Salbak fresh, patribig. Lubak. Hindi yung servisyo na naantay mo lang na bigyan ka ng alaga. Tapos hindi lang po ganon. Yung servisyo po na ito, kung mga gusto natin maging proactive ang ating mga kawiran, alam mo natin kung ano yung mga servisyo na nandyan. Mayroon yun siya eh. Nasaan na? Bulok pa din. Parang mas maganda yung black eh. Parang yung parang sinisikip. Hindi yung sa akin parang No, pwede lang nga. Ako din mo sa akin ulit. Pag hawak mo sa akin kaya ano. Nga tiis, malamit lang naman. Marami kayong ano? Marami kayong wheelchair? Manami gid man yan yan. Yung project maganda hindi ka dapat mag-impact. Hindi magaling ako kasi parang doon yung pressure na kailangan depende. Tuwang-tuwa na yung dalawa na. Tuwang-tuwa yung si Liam. Takot daw siya. Di ba? Nanangangalit daw ang kanyang buhay. Halos may pag-iyak-iyak pa. Hindi naman pinakalanan kung sino. Hindi naman nagbabas ng ebidensya. Sabi niya ngayon, meron siyang both lying and kickback allegations lahat daw sa court house. And ang naglalagay, nagalit tuloy-tuloy si Ma'am Merly Berhan, Party Representative Laila de Lima. Kasama ako sa nangampanya niya na, hoy, hindi kami naglalagay. At apunahan na pa nga kami, no? Nangampanya kami ng tama, depende, at nakakuha kami ng napakaraming boto dahil tama kami mga kampanya. So huwag ka nag-aaligasyon dyan. Kung may aligasyon ka, may prueba ka talaga, kasuhan mo itong mga tao. So hindi yung daldal ka na naman ng daldal. Iba mo na rin yan doon sa USEC natin. Pwedeng ihi muna ako, ma'am. Yung pala Kat nagkamali ka. hina ako eh, malayo pa yung pupuntahan natin. So, tamang-tama din. Dito na lang po na. Sige po. Pero wala namang sometimes. Siya ba may trabaho mo? Sila tayo na dilima 130 plus shield and resolution file. No? Yung mga kasama mong newbie dyan, ha? BU5 dyan sa House of Representatives, kahit sila Chel Job na may sandaan. Ikaw, 17. Marami pa yata siyang sinaping kaysa na-invite sa bill. Oo, marami ka pa sinaping, no? Tapos nakita yung video ko na bibigay ka ng 500 pesos sa kabila yung mga tao. Ano yun? Dinidili mo ba yun o totoo yun? So sasabihin mo, pera mo? Parang ano ka na? Para i-donate sa foundation niya. Tsaka pera mo? Pera mo? Tandaan mo ha? Nakuha mo yung yaman mo nung binenta mo yung stake mo dun sa kumpanya na hindi naman nag-deliver ng mga electricity. At ang dami-dami yung mga 100 plus no, agreements, tapos yung concession na kinuha mo, sinira mo ang energy mix. Kaya nga, pag mahal ng kuryente ngayon, ang daming mga investigasyon ngayon, matataas ng kuryente, isipin niyo po ang isang Leandro Lebiste na sinira ang energy mix, nangako na magde-deliver ng kuryente, kaya kulang ang supply, mataas ang mga input cost, kasi supposedly, dapat na renewable na, hindi ganun kataas ang input cost, kaso hindi mo dineliver eh. So, huwag mo sabihin pera mo yan, no? Actually, rent-seeking ang tawag dyan, no? Ng mga negosyante na nakinabang sa gobyerno, pero hindi naman nag-deliver ng service. Pare-pareho po. Dahil nakuha mo yung pera na yan sa isang bagay na